जिले 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 और लड़कियां मिले 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 पे भाई. Alright, welcome na naman sa isa na namang edisyon ng ating pagsasama dito sa Soil Channel. Bago po tayo magpatuloy, no? Shout out po muna dyan sa mga patuloy na nakasubscribe sa ating channel. Maraming salamat sa pananatili, no, dito sa aking channel. Sana po ay hindi po kayo magsawa at manatili kayo, no, sa aking channel. At syempre pa, shout out din sa tao na nakakaranas ng field relationship, no? Usapang pag-ibig na naman tayo, mga guys. At gusto ko lang himay-himayin, or gusto natin pag-usapan yung tipo ba na sa isang failed relationship or sa isang relasyon na nasira, bakit ang lalaki palagi yung sinisisi, no? Bakit po kami na mga lalaki ang madalas palagi nasisisi, no, ng mga girls sa mga bagay-bagay na kung saan ay naging dahilan ng pagkakasira, no, ng isang relasyon, no? Samahan niyo ako, ating himay-himayin kung lalaki nga ba ang merong mas malaking participation, or kung yung lalaki nga ba ang mas may kasalanan sa isang relasyon na nasisira. Magandang topic yan, guys, ang ating pag-uusapan ngayon. Kaya samahan niyo ako sa discussion natin ngayon. Pero bago po ang lahat, please like and subscribe at paki-share na rin ito sa iba nang sa ganun ay kumalat pa ang ating audio video. Sabi ng mga kababaihan, kapag masira ang isang relasyon, jowa man yan, mag-asawa man yan, o ano klaseng relasyon, no? Basta patungkol lang sa isang babae at lalaki, ang madalas palagi na sinisisi ay ang lalaki. Kawawa naman kami. Diniscuss ko ito, guys, hindi dahil sa ako ay lalaki at sa ako ay guilty. Diniscuss ko ito para mabago, no? Mabago natin yung pananaw. Yan kung mabago. Ang pananaw ng iba sa pagdating sa relasyon. Minsan kadalasan na sinisisi ng mga girls sa mga boys ay babaero daw, no? Mahilig mag-cheat or mahilig maglaro, mahilig mangloko. Kaya yun ang mga kasalanan ng lalaki, no, pagdating sa relasyon. Girls, alam nyo, tingnan nyo muna yung mga dahilan kung bakit, like example, si jowa mo or si asawa mo ay cheating, no? Nag-cheat sa'yo ng niloloko ka, nang bababae siya. I-check mo ang sarili mo kung bakit nagawa niya yun. No?
Baka hindi mo lang kasi alam na meron kang pagkukulang. Baka hindi mo lang kasi alam na meron kang tungkulin na hindi mo nagagampanan sa kanya, 'no? Well, kung ano 'yan, kung tanungin mo ako kung anong tungkulin na 'yun, abay malay ko. Ikaw yung partner niya, ikaw yung jowa niya, so dapat alam mo kung ano yung, 低电，请充电。 pagkukulang na aking, sinasabi, 'no? Kasi ikaw lang din naman ang makakaalam sa sarili mo kung ano nga ba ang, nagawa mong pagkukulang sa partner mo, 'no? Well, para bonus na lang din, para sabihin mo naman na madamot ako sa pagbigay ng mga example kung ano yung pagkukulang mo sa jowa mo. Well, let's say, i-check mo kung meron ka pang time sa kanya. Ha? I-check mo kung stable pa ba ang pagbibigay mo ng time sa kanya. Baka naman wala ka ng time para sa inyong dalawa. Baka wala ka ng time na makipag-date sa kanya or makipag-kwentuhan sa kanya. So, magiging isang dahilan kasi yan, mga girls, na magsasawa sa inyo si kuya. Kaya dapat, bigyan niyo siya ng time. Siguro sabihin niyo, wala, busy ako eh. Di sana, di sana hindi ka na nagjowa. Kung alam mo pala sa buhay mo na busy ka at hindi ka ready na magbigay ng time mo sa partner mo, ba't ka pa nagjowa? Diba? Another thing na pagkukulang mo na hindi mo lang napapansin sa partner mo ay yung tipo bang baka nakakalimutan mo na yung ito mga girls dito muna tayo sa mag-asawa. Like sa mag-asawa, baka naman hindi mo na napagbigyan si kuya. Ayun. Kasi, maging isang factor yan, no? Kung bakit ka-cheat sa'yo or lokohin ka ng partner mo kasi hindi mo na binibigyan or hindi mo na nagagampanan yung tungkulin mo as asawa niya. Well, siguro mga misis, baka sabihin nyo, bakit? Required pa talaga yun na magbigay ng ganun? Yes, of course. No? Sa mag-asawa, kailangan yun. Kasi, isa yun sa makapagpatibay ng inyong relationship. Yung ganon, yung sex. Kung wala ka ng gana palagi, ano gagawin ni Mr.? Maghahanap sa iba. Tapos, reklamo-reklamo ka ngayon. Sasabihin mo ngayon, si kuya nang masama. Si kuya na yung mangloloko. Kung ginagampanan mo sana yung tungkulin mo bilang asawa niya, ay di sana hindi naghanap si kuya ng iba. No? Ikaw, hindi ka mapagbigay or hindi ka makagawa ng tungkulin mo sa kanya, yung ibang tao yung gumagawa sa kanya ng ganun.
O, sinong babalik-balikan niya? Di ba? Or, another thing na ito sa mga ano nga pala, no? Sa mga magjowa muna, hindi pa mag-asawa, mag-boyfriend, girlfriend pa lang. Huwag niyo muna itong gawin, mga girls. Huwag niyo munang gawin yung tungkulin yun na mapagbigay kay kuya. Naku. Ito yung sinasabi ko ngayon is dito lang muna ito sa mga mag-asawa. At another thing na hindi mo na nagagawa ate, ikaw na may asawa. Yun bang tipo na nagpakasal lang kayo, asawa lang kayo, anak lang kayo. After that, hindi ka na marunong mag-ayos sa sarili mo. Diba tipo na pagdating ni Mister, amoy pawis ka, minsan nga, amoy putok pa. Sorry pero realidad po ito, no, sa mga misis. Hindi naman lahat. Baka mamaya awayan ako dito ng mga misis. Hindi naman lahat, no, na ganon. Pero may mga girls talaga na ganon. So, dapat ay hindi ganon. Hindi porke may asawa ka na, hindi porke may mga anak ka na, ay pabayaan mo na yung sarili mo, no? To the point na mamaho ka na dyan. No? So, dapat panatiliin pa rin nyo ang feeling fresh, feeling sariwa, ika nga. Maging factor kasi yan na hindi mag-isip or hindi maghanap si sir. No? Kasi, tandaan nyo mga girls, mga misis, nasa bahay lang. Kapag yan si Mister ay nagtatrabaho, so kailangan niyang lumabas. So sa labas, marami yung makikita na mas bitter pa sa inyo. Mas more pa sa inyo. Mas sexy. Mas maganda. Kung lulusyang-lusyang ka ngayon, ano ka ngayon? Di wala. Yun yung mag-i-start na magkakaroon ng cheating sa isang relasyon. No? So, basic lamang yan na mga bagay-bagay na i-check mo ang sarili mo, ate. Baka isa doon sa mga nasabi ko na mga bagay ay baka tama at hindi mo na ito nagagawa. No? Kaya para hindi mag-cheat, no? Or hindi ka lokohin ni Mister mo, ay gawin mo nang sinasabi ko habang maaga pa. Hindi naman po pwede na gawin mo na yun kung saan pa siya nagloko. Pero kung ikaw ay nakakaranas na niloloko ka ng Mister mo, ay di bayaan mo na. Huwag ka nang mag-import pa para balik siya sa'yo. Kung ayaw niya sa'yo, bayaan mo. Magpaganda ka na magpaganda para pag nagwalay kayo, makita ka niya na maganda, na maglaway ulit. Kapag naglaway siya ulit sa'yo at pagbabalik siya ulit sa'yo, huwag mo lang tanggapin. Kaya mo siya maglaway na parang asong ulol. Pero lang. Dito naman tayo sa magjowa pa lang, no? Sa mag-boyfriend. Let's say si ate ay may boyfriend ka ngayon, no? At niloloko ka ng boyfriend mo. Well, i-check mo din yung sarili mo kung meron ka nga bang pagkukulang or baka meron kang mga bagay na hindi mo nagagawa sa kanya. Kaya.
Kaya kanya pinalitan. No? Pero, tandaan nyo girls, kayo na may mga boyfriend. Hindi ninyo tungkulin ang magbigay ng sex sa inyong mga boyfriend pa lamang. No? Huwag. Parang awa nyo na. Huwag. Dahil kapag binigay mo yan, kapag pinagbigyan mo yan at natapos na at nakakita ng bago yan at pinabayaan ka at nabuntis ka, mawawa ka. Hindi kasali sa tungkulin ninyo kung kayo ay magjowa pa lamang ang magbigay ng katawan mo sa kanya. Ha? Hindi, ano yun, hindi basihan na bigay mo yung sarili mo sa kanya para wag ka lang nang iwan. Bigay mo yung sarili mo sa kanya, yung virginity mo sa kanya, para lang wag ka nang iwan. Ay kung iwan ka niya, di, hayaan mo siya. Marami pang darating sa buhay mo. Pero pag binigay mo yan sa kanya, paano ko nakakasigurado na pag binigay mo yan sa kanya, pag binigay mo sa kanya yung virginity mo, hindi ka niya iiwan? No? Hindi ka makakasigurado dyan, girls. Hindi kayo makakasigurado dyan. Well, kung binigay mo yan, tapos iniwan ka niya, ikaw ang kawawa. Pero kapag hindi mo yan binigay at iniwan ka niya, siya yung kawawa. Hindi ka niya natikman. Hindi nga, pero biro. Ang pwede lamang na gawin ng isang girlfriend sa kanyang boyfriend is quality time. No? Bigyan mo siya ng quality time. Yung bang ma-manage mo dapat yung time mo. May time ka para sa work, may time ka para sa boyfriend mo, may time ka rin para sa pamilya mo. Hindi yung may time ka sa career mo, may time ka sa pamilya mo, pero wala ka ng time sa boyfriend mo. Eh, nakakilala siya ngayon ng bagong babae at yun ang nagbibigay ng time sa kanya. So, sino yung mas, mas lapitan niya palagi, di yung may time sa kanya. No? At ito pa, i-check mo yung sarili mo kung nagiging mahigpit ka na sa kanya. No? Ito, applicable ito sa mga sa magjowa or mag-asawa na. Applicable ito. Tingnan ninyo girls, kung baka naman masyado na kayong selosa, baka masyado na kayong mahigpit, no? Sa mga asawa nyo. Sa mga asawa nyo, dami yan. Or sa asawa nyo, or sa jowa nyo. Ayan. Check nyo yung self nyo, baka masyado na kayong mahigpit, no? Yung bang tipo na magpapaalam lang para makipag-banding sa mga friends na mga lalaki ay ipinagbabawal nyo na. No? Alam nyo, kami girls, na mga boys, pagod din kami sa work. No? Pagod din kami sa mga bagay-bagay na nangyayari sa mundo araw-araw. So, minsan kailangan namin mag-unwind. Kailangan namin mag-boys talk. Boys talk. So, mga ganong factor dapat iniintindi nyo kami or iniintindi nyo si kuya. No? As long as nawala rin namang kasamang girls, ay okay lang yun. No? Ay, alangan naman na sila lang lalaki dyan, magtitirahan sila. So, dapat maging maluwag kayo sa partner nyo. Huwag yung,
wag yung maging mahigpit sa partner nyo. No? Na jowa mo lang, na asawa mo lang, feeling mo, ikaw na yung nagdadala ng buhay niya. Hindi ganun. No? Dapat, ano lang, respetuhan lang. No? Dapat magkakaunawaan lang. No? So, isa pa na dahilan ng pag-iwan sa'yo ni Sir o ni Kuya. Yun bang tipo na ito, applicable din ito sa magjowa or mag-asawa. Baka masyado ka ng nagger, ate. O bawas-bawasan natin, guys, girls, ang kung minsan nakakapag kung yung bang tipo na pag nag-sermon ka sa jowa mo or sa asawa mo, kala mo buong araw mo siyang tatalakan. Palagi ko sinasabi dito sa aking content na kami na mga lalaki, malamang kami, alam namang babae ako, ay ayaw namin yung mga nagger. Okay lang na pagsabihan kami sa mali namin kasi mas na-appreciate namin yun. Kasi kapag kami ay pinagsasabihan ng mali namin, ay na-appreciate namin yun kasi ibig sabihin lang kasi nun ay mahal nyo kami. No? Pero yun bang tipo na daig mo pa yung umatin ka ng misa? Si Father nga, kalahating oras lang mag-sermon eh. Ikaw, abutin ng isang araw. O kung hindi naman isang araw, di kalahating araw. So pag ganun, girls, naririndi. No? Naririndi kami na mga boys pag ganun. Lalo na kapag paulit-ulit na lang. Yun bang tipo na wala na kaming ginawang tama, wala na kaming ginawang tama sa relasyon, no? Bang wala na kaming nagawang masasabi nating kakasayan, no? Lahat na lang kami, kami. Pag paulit-ulit mo siyang tinatalakan, ay ang tawag dyan, nagger ka na, no? So nakakasawa yan. Yung tipo na pagod ka sa work, pag-uwi mo, ay bakit, gabi ka na, mga ganito, bakit, ay ano naman yan. Hindi mo pa nga lang alam kung bakit siya ginabi. Malay mo nag-overtime yan. Kasi may mga hinahabol na mga deadline sa office. No? Malay mo nag-overtime yan kasi may hinahabol siyang malaking sahod. Dahil may gusto siyang bilhin, no? Sa loob ng pamamahay nyo. Or malay mo nag-overtime yan kasi gusto niya makabili ng regalo sa iyo kasi malapit na yung birthday mo. Tapos ikaw si talak ka lang talak na hindi mo naman alam kung ano ba ang dahilan niya na bakit ginabi siya, no? Siguro sabihin nyo, girls, kasi gabi na siya eh. Gabi nang umuwi alak, no? Magtaka ka pag nag-amoy yan. Magtaka ka pag nag-amoy formalin yan. Delikado siguro, kapag nagpakita sa inyo mga jowa nyo o yung mga asawa nyo na amoy formalin. So, bawasan ninyo yung magtatalak palagi. Lalo na kapag nonsense din ang inyong pagbubunganga sa mga partner nyo. Kasi, ang labas niyan away lang eh. No? So, anong mangyari sa isang relasyon kapag ganon? Wala.
mapupunta lang sa hiwalayan, no? Kaya mga girls, huwag niyo naman sabihin na sa isang failure relationship, sa isang relasyon na nasira, ay kami lang palagi yung mali, no? Na-discuss ko na yung mga bagay-bagay na naging dahilan ng pagkakasira ng relasyon. Tapos, kapag nasira na ang relasyon, magpo-post-post kayo ngayon sa mga social media. Sasabihin ninyo, si lalaki ganito ay ganyan, patay. Hindi niya pinanindigan ang kanyang responsibilidad. Hindi niya ako pinahalagahan, kaya ko siya iniwan. Ang totoo pala, ikaw rin naman pala ang iniwan. So, girls, wag naman ninyong lahatin na lahat ng mga lalaki ay, well, tayo mga boys, aminin din natin na meron din tayo minsan na pagkukulang. Sabi nga nila, no one is perfect, no? So, mapababae man o mapalalaki man ay meron pagkukulang, no, sa isang relationship. Ang hindi nga lang maganda, yung mga sinasabi ng mga girls na tayo, kung tayo daw, mga lalaki, yung may kasalanan palagi. Well, sa mga girls na open-minded, alam nila yun, no? Pero sa mga girls na hindi open ang mind, ay feeling nila sila yung api. Feeling nila sila yung talunan sa isang failure relationship. Pero hindi nila chinek or hindi nila inisip kung bakit na failure ang kanilang relasyon. Kung bakit na failure ang kanilang pagsasama o ang kanilang relasyon, no? Masyado lang kasi yung ibang girls nakapokus sa sarili nila, no? Hindi na nila minain yung partner nila, no? Kaya believe ako sa mga girls na open-minded mag-isip. Believe ako dyan kasi marunong sila magtingin sa both side. Marunong sila magtingin sa magkabilaang side, no? At sa mga girls na hindi open-minded, believe din ako dyan. Kasi, bakit ako believe? Yung lalaki palagi sinisisi sa failure na relasyon, eh. Well, mga girls, okay lang yon. So, kung meron kang sa loobin dyan, kung meron kang masasabi na sa palagay mo talagang atat ka talagang sabihin, at sa palagay mo dapat mo yan sabihin, abay sabihin mo na yan sa comment section. Para malaman din namin ng mga, kami ng mga boys, malaman din namin kung ano ba yung paliwanag ninyo. Sige, magpaliwanag kayo dyan, bahala kayo dyan. No? At kung ikaw din, ate, na open-minded at gusto mo itong marinig ng kakilala mo ang ating napag-usapan o ating napag-discussan dito sa channel na to, i-share mo to sa kanya, no? Kunwari, meron kang kakilala dyan na babae na makakarelate talaga sa ating napapag-usapan ngayon. I-share mo to sa kanya. Sabihin mo, ate, ito, pakinggan mo to, bahala ka dyan. Hindi guys, seryoso tayo. Huwag naman, please, mga girls.
huwag naman yung mga boys lang palagi yung sisihin nyo sa relasyon na nasisira. No? Kagaya nga ng sabi ko kanina, did you check ang inyong mga sarili? Kung bakit nasira ang relasyon nyo? Kung bakit nasira ang pagsasama ninyo? I-check mo kung wala ka nga bang pagkukulang? Well, kung na-check mo na at naisip mo na nagmuni-muni ka na ng buong linggo para i-check mo lang sa sarili mo kung nagkulang ka nga ba o hindi. At sa loob ng isang linggo na yan ay napatunayan mo na wala ka talagang pagkukulang sa inyong relasyon pero iniwan ka pa rin niya, ay hindi mo na yung kasalanan, te. Ibig sabihin, si kuya talaga yung may kasalanan. Ibig sabihin, si kuya talaga tong matigas ang ulo. Well, kung ganun, hayaan mo na. No? Huwag ka na mag-guilty sa relasyon na nasira. Mas okay nga yun eh. Nasira. At least, wala ka ng problema sa kanya. No? Wala ka nang isipin pa na palagi lang magpapaiyak sa'yo. No? Palagi may manakit sa damdamin mo. No? O, ayan mo siya. Kung yun, kung ginawa mo naman ang lahat, ginawa mo naman ang pwede mong gawin as partner sa kanya, pero iniwan ka pa rin niya, abay, wag mo siyang hinayangan. Tapon mo yan. Ibig sabihin, itapon mo ang alaala mo sa kanya. Itapon mo ang mga memories ninyo. No? Huwag mo na yung balik-balikan, isipin pa, wala namang silbi yan para isipin mo. No? Kasi despite sa ginawa mo, despite sa wala ka namang nagawang kasalanan, wala ka namang pagkukulang, pero iniwan ka pa rin niya, hayaan mo na. No? That's the time na bigyan mo naman ng time ng sarili mo at mag-move on ka na. No? So, ang pinaka main na iiwan ko sa inyo. Iiwan? Bakit? Ano mangyari? Ang pinaka main na sasabihin ko sa inyo ay sa isang failed relationship, hindi lang ito isa ang may gawa. Pwedeng dalawa kayo, or pwedeng siya lang talaga, or pwede rin na ikaw din ang may kasalanan. Huh? Kasi, ako naniniwala, iwan ko sa inyo, nasa isang relasyon na hindi lang yan responsibilidad ng isang tao, kundi yan ay responsibilidad ninyong dalawa. No? Kaya nga kayo mag-partner. Kaya nga kayo pumasok sa relasyon na dalawa lang kayong may alam. Dahil, dalawa kayo ang mag-manage nun. No? Pero kung isa lang yung nagmamanage, kapag isa lang yung humahawak sa ganyang relasyon, so ba't ka pa mag-i-stay? Diba? Alis ka na dyan, uy. At sana po ay na kapag nakapag-isip-isip kayo sa napag-usapan natin ngayon at na-realize ninyo kung anong tama. No? Na-realize ninyo na hindi lang palagi kami ng kami ang may kasalanan. No? So, hanggang sa muli nating pagsasama dito sa aking channel. Sa muli, no, please like and subscribe.
kung nagustuhan mo ang ating napag-usapan dito. At pwede rin kayo mag-iwan ng comment din sa comment section at ipagpatuloy natin na pag-uusap kahit na sa comment lang. No? So hanggang sa muli at maraming salamat. Bye-bye! 么么哒，哇。